Sa paggunita ng International Day of the Disappeared ngayong araw, hustisya pa rin ang sigaw ng ilang grupo at kaanak na mga biktima ng sapilitang pagdukot o yung tinatawag na enforced disappearances. May report si Sherry Ann Torres. Ang mga sinasabi namin human rights violators. Isa sa mga nagtiis sa matinding sikat ng araw sa Plaza Miranda at nakiisa sa pagbarka sa International Day of the Disappeared kanina, ang dating aktivistang si Kiko Luneta. 1976, nandamputin daw ng mga otoridad sa Nueva Ecija ang asawa ng kakambal niyang si Nenita at 3 taong gulang nilang anak. Nasa underground movement noon si Kiko at 7 niyang kapatid. 36 na taon na ang nakalipas, hindi pa rin umuuwi si Nenita at kanyang pamangkin. Sa bangungot ng kakambal ko, hanggang ngayon daladala niya ang sakit na nasa kanyang dibdib. Hanggang ngayon, halos masira ulo niya. Gaya ni Kiko, patuloy pa rin daw umaasa ang asawa ni Julie De Vero sa pagbabalik nito. July 19, 2011, kinuha raw ng mga sundalo sa kanilang bahay sa Negros Occidental si Julie dahil daw sa illegal na pag-uuling. Ginsing ka na nila nga, nang tayga puson ka lang namon. Nagambalang ako nga ba, nangaaga puson nyo ko kay wala man ko sang sala, hindi man ko malagyo. Sige lang kay makadto sa balay sang imo nga bata. Sabi ni Karapatan Chairperson Marie Hilao Enriquez, dahil sa hirap ng komunikasyon noon, nasa 1,800 lang na mga biktima ng enforced disappearances ang naidokumento nila sa ilalim na rehimeng Marcos. Pero kahit nangyari na ang 1986 EDSA Revolution, di raw natigil ang pagkawala ng maraming sibilyan. Karamihan daw na nawawala mula sa Southern Tagalog. Kaya pakiusap nila. Nananawagan kami kay Pinoy at sa lahat ng ahensya ng gobyerno na sana unang-una ay tulungan kami na mahanap itong mga taong ito na nawawala. Dito sa Wall of Remembrance makikita yung pangalan ng ilang mga tao na nagsakripisyo raw ng husto noon para sa bayan. Mula nung panahon ni Marcos hanggang sa mga sumunod na henerasyon. Pero sabi nga ng ilang human rights group, yung mga pangalan na nakikita natin dito ngayon, gatuldok lamang lang tunay na bilang ng mga tao na nagsasakripisyo ng husto para sa bayan. Gamit ang sari-sarili nilang paraan. Mga tao na bigla na lamang nawawala o dinudukot at hindi na nakababalik sa kanilang pamilya. Ang lahat ng enforced disappearances, sabi ni Atty. Harry Roque, patunay daw ng bigong paraan ng gobyerno para wakasan ito. Kung ikaw ay isang aktivista at ikay dinukot, ang mensahe sa lahat ng mga aktivista, tumigil na kayo dahil pati kayo po pwedeng mawala rin. No? So, ilang ulit na sinabi yan ng UN Committee on Human Rights na ang Estado na hindi nagiging successful doon sa paglilitis at pagpaparusa sa mga pumapatay at dumudukot ay lumalabag sa kanyang katungkulan na protektahan nga yung karapatang mabuhay. Tugon naman ng Malacanang. Our administration frowns upon that. We have a policy against human rights violation. And it includes, since forced disappearances are part and parcel of human rights violation, we definitely do not countenance forced disappearances. Sherry Ann Torres, GMA News.